Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. May bad news tayo para sa mga motorista dahil magiging epektibo na po ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, July 9, pati po sa magkahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis. Tataas po ng 65 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng price hike na aabot sa piso at 60 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantalang sa kerosene naman, magkakaroon ng dagdag na 60 sentimos sa kada litro nito. Ayon po sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Nananatiling nakakaapekto pa rin ang nagpapatuloy na geopolitical tension sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa Malacanang kahapon July 8. Sa pamamagitan ito, mabibigyang daan ang pagkakaroon ng balikatan exercises sa pagitan ng tropa ng Pilipinas at ng Japan Self-Defense Force. Nilagdaan ang RAA ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japan Foreign Minister Yoko na sinaksihan naman ni Pangulong Marcos. I'm glad that having witnessed the commencement, the beginnings of this agreement, that it has now come to fruition, and that we are ready now to sign the reciprocal agreement. Your presence here increases our confidence in the importance that the Japanese government puts on these extremely important agreements that we have. Open international order based on the rule of law. We would like to strengthen our partnership under Your Excellency's leadership. Thank you. Hataw Balita ngayon. Binilaan ni Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair Senator Risa Ontiveros si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na posibleng ipaaresto siya ng Senado kung hindi ito dadalo sa pagdinig ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na maiging magpakita na si Guo sa Senate hearing sa Miyerkules, July 10, kasunod ng ipinadalang sapina sa kanya. Dagdag dito, hindi anya pwedeng idahilan ang mental health para tumanggi dahil kailangan nitong managot lalo't public servant siya. Nauna nang sinabi ng abogado ni Guo na baka hindi ito makadalo dahil umano'y stress at trauma na naranasan nito. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang 10 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. Samantala 1 milyong piso naman ang ibibigay na reward para sa makapagtuturo sa bawat isa sa mga kasamahan nito. Ayon kay Secretary Benhur Abalos, layo ng pagbibigay ng pabuya na mapabilis ang pagkakadakip sa mga ito na itinuturing na pugante dahil sa inilabas na warrant of arrest laban sa kanila. Gusto ko kong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semianes. Hataw Balita ngayon. Inihain na nitong Lunes, July 8 ni Senator Nancy Binay ang ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod ito ng nangyaring sagutan sa pagitan ng dalawang mambabatas sa pagdidig ng Senado nitong nakaraang linggo kaugnay ng umano'y lumobong gastos sa pinapagawang bagong Senate building sa Taguig City. Naihatid ang nasabing reklamo sa tanggapan ni Senator Francis Tolentino na chairman ng Senate Ethics and Privileges Committee at sa opisina ni Senator Cayetano.
Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senator Cayetano na bilang tugon, maaari din itong maghain ng ethics complaint laban kay Binay. Hataw Balita ngayon. 19 na station commanders at officers in charge ng Davao City Police Office ang tinanggal sa pwesto epektibo kahapon, July 8, 2024. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson, Police Major Catherine De La Rey, ang ipinataw na relief ay batay na rin umano sa order ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre. Ang mga ni-relief na police ay inassign na sa iba't ibang police provincial office sa Davao, habang ang iba naman ay sa PRO 11 headquarters. Pinalitan sila ng mga police officer mula sa mga police provincial office at regional headquarters na PRO 11. Itinalaga naman ngayon bilang bagong director ng DCPO si Colonel Lito Patay. Hataw Balita ngayon. Nasa 30 individual ang sugatan matapos na muling sumabog ang mga natirang fireworks sa nasirang bodega ng paputok sa Zamboanga City. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga natirang paputok ay nakahanda na para sa disposal nito nang mangyari ang insidente sa Barangay Kabatangan kahapon, June 8. Kabilang sa mga nasugatan ng 6 na tauhan ng Philippine National Police, 3 miyembro ng Philippine Coast Guard, 5 sa Bureau of Fire Protection at 5 rin sa Philippine Marines, habang nasa 11 sibilyan naman ang nadamay. Sa lakas ng pagsabog, nadamay ang mga gamit na sasakyan ng mga otoridad, nabasag ang mga salamin ng mga establishmento nito at may mga bahay din na nadamay sa lugar. Inatasan ni Mayor John Dalipe na magsagawa ng investigasyon sa nangyaring insidente. Asahan naman ang tulong mula sa lokal na pamahalaan para sa mga biktima ng pagsabog. Nanawagan kay United States President Joe Biden ang ilan sa top Democrats na umatras na ito sa kanyang kandidatura sa pag-aalala na matalo ito ni Donald Trump. Inirekomenda naman ng ilang Democrats na ipalit kay Biden si Vice President Kamala Harris. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka. Live! Hataw Balita ngayon. Klein, sino-sino ba yung top Democrats yung nanawagan sa pag-atras ni President Biden? Debs, kabilang sa mga sumasalungat kay President Biden bilang nominado ay sina Representative Mark Takano, Adam Smith, Jim Himes, Joe Morell, Jerry Nadler at Susan Wild. 4 sa mga ito ay mataas na katangkulan sa Kongreso. Naganap ang pag-uusap na tumagal ng halos 2 oras bandang hapon noong Linggo, July 7. Na pinangunahan ni House Democratic Hakeem Jeffries ng New York. Binigyan ng pagkakataong magsalita ang bawat mambabatas ayon sa kanilang seniority. Isa sa mga alalahanin na ipinahayag ng mga kapartido ni Biden ay mawawala ng pagkakataon ang mga Democrats sa mayorya ng Kamara. Maging ang mga hindi tahasang nananawagan kay Biden na umatras ay nagpahayag ng kanilang alalahanin sa mahinang kandidatura nito laban kay Trump. Samantala, nagkaroon naman ng malakas na rekomendasyon para kay Vice President Kamala Harris bilang kapalit kay Pangulong Biden. Balik sa iyo, Bebs. Yes, Klein. Meron bang mga kaalyado ni Biden na hayag na nagsasabi ng kanilang suporta sa kanya? Bebs, ang ilang lawmakers mula sa Congressional Black Caucus na sina Representative Joyce Beatty of Ohio at si Representative Frederica Wilson naman ng Florida, ang agad na dinidepensahan si Biden laban sa kanilang mga kaalyado na nananawagang umatras ang presidente. Sinabi ni Beatty, ang former chair ng CBC, na ang Democrats na hindi dapat lumaban sa Pangulo ay dagdag pa niya ay ang black voters ay loyal at magpapatuloy sa pagsuporta kay Joe Biden. Bebs. Okay, keep us updated at maraming salamat, Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Pumiling ang British Columbia Maritime Employers Association o BCMEA sa Canada Industrial Relations Board na pigilan ng welga na idineklara
ng International Longshore and Warehouse Union Ship and Dock Foreman Local 514 noong Lunes laban sa DP World Canada. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng British Columbia Maritime Employers Association o BCMEA na labag sa Canada Labor Code ang mga panukala at hakbang sa welga ng International Longshore and Warehouse Union Ship and Dock Foreman Local 514 o ILWU Local 514. Naniniwala ang grupo na dapat mag-intervene ang CIRB upang matigil ang welga at nang hindi mapilitan silang mag-lockout sa kanilang mga miyembro sa buong lalawigan. Dumating ang abiso ng welga kahit na ang CIRB ay nagsimula ng pagdinig para solusyonan ang mga reklamo sa pagitan ng BCMEA at ng Union. Kung pahintulutan ng CIRB ang pagpapatuloy ng welga, plano ng BCMEA na kumuha ng depensibong aksyon sa anyo ng isang industry-wide lockout. Maaaring isara ng nasabing lockout ang lahat ng operasyon ng kargamento ng kanilang mga miyembro sa buong baybayin ng British Columbia. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho ang mga mediator kasama ang mga partido upang makamit ang isang kasunduan. Ayon kay Federal Minister of Labor Seamus O'Regan, ang pinakamagandang kasunduan ay natatamasa sa isang negosasyon. Hindi pa rin maabot ang ILWU Local 514 para sa kanilang panig o komento sa isyong ito. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Base po sa ating latest satellite image, kung mapapansin po natin, meron po tayong namamataan ng mga kaulapan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies. Ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dulot po ng epekto ng easterlies, posible pong makaranas ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat mga pagulan sa area po ng Visayas pati na rin sa Palawan. So kung makikita po natin yung mga paggalaw ng kaulapan, although naapektuhan po dito sa may area ng Visayas, unti-unti po itong kumikilos at naapektuhan din yung Palawan area. So asahan po natin, possible po yung mga kulimlim na panahon sa Visayas, unti-unti din po maapektuhan dito sa Palawan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, kung makikita po natin, although may namamataan po tayong mga kaulapan na hindi po siya tumatagal or hindi po inaasahan na tatagal buong maghapon. So asahan pa rin po natin yung mainit na panahon, liban na lang po yung mga tsansa ng mga isolated or ito po yung mga panandaliang buhos ng ulan, lalong-lalo na pagdating sa hapon o sa gabi. In terms of monitoring naman po, wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin sa mga susunod na araw, unti-unti po nating mararamdaman ulit yung epekto nitong southwest monsoon. Pero sa ngayon po, most likely maapektuhan lamang po yung areas ng Palawan pati na rin sa may western portion ng Mindanao. So dyan po sa Palawan, asahan po natin for the next few days, magiging maulan pa rin po yung panahon pati na rin sa may area ng Zamboanga Peninsula bago po matapos yung linggo or hanggang sa darating na weekend or possible this coming weekend, posible din po maapektuhan dito sa may western section ng Visayas. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa ngayon kaya malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat naman po sa mga offshore thunderstorms. Ito po yung mga thunderstorms na nangyayari sa karagatan. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:33 a.m. at lulubog mamayang 6:30 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA na umabot na sa 2.11 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Mayo 2024. Mas mababa ito kaysa bilang ng mga taong walang trabaho kumpara noong nakaraang taon. Tinatayang nasa 95.9% naman ang employment rate sa bansa noong buwan ng Mayo
Mas mataas ito kaysa naitala noong nakaraang taon. Si Lynette Bahe, humahataw! Hataw Balita ngayon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 2.11 milyon na mga Pilipino ang unemployed persons o bilang ng mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Mayo 2024. Mas mababa ito kaysa sa naitalang bilang ng unemployed persons noong Mayo 2023 na nasa 2.17 milyon, ngunit higit na mas mataas naman kumpara noong Abril 2024 na nasa 2.4 milyon. Naitala ang unemployment rate sa 4.1% noong Mayo 2024, mas mababa kumpara sa unemployment rate noong Mayo 2023 na nasa 4.3%, ngunit mas mataas kaysa sa 4% noong Abril 2024. Habang ang employed person o bilang ng may trabaho o negosyo nitong Mayo 2024 ay naitala sa 48.87 milyon, mas mataas ito ng 605,000 kaysa noong naitala noong Mayo 2023 na nasa 48.26 milyon at mas mataas din kumpara sa bilang noong Abril 2024 na nasa 48.36 milyon. Ayon kay PSA Chief and National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, napakaliit lang kung papansinin ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Yung ating unemployment rate, ito ay bumaba. Ang yung number muna, no? Ito ay bumaba ng 61,000 year on year. Kung ikukumpara natin yung Mayo 2023 sa Mayo 2024, bumaba siya ng 61,000. Tumaas siya ng 65,000 kung ikukumpara naman natin yung month-on-month, yung April 2024 versus May 2024. Actually, itong mga increases na to sa yung mga decreases, dahil maliit lang, if you'll notice in terms of unemployment rate, ito ay very small increase or decrease. Ano? So, masasabi natin na hindi siya talaga statistically significant. Ipinahayag naman ng PSA na ang pagtaas ng bilang ng walang trabaho ay dulot ng pagbaba ng trabaho sa mga sektor tulad ng agrikultura, industriya at serbisyo. Lynette Bahe, humahataw sa balita ngayon. Natuntunan na ng Pampanga Police Provincial Office ang umano'y mansyon sa Porac, Pampanga na napaulat na ginagawang firing range ng mga Chinese national na namamahala sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga at Banban, Tarlac. Dalawa sana sa mga nasabing Chinese na kasosyo sa Pogo ang aarestuhin, ngunit nakaalis na ang mga ito sa mansyon. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita ngayon. Napasok na ng Pampanga Police Provincial Office sa bisa ng search warrant na natanggap nito noong July 6 ang lugar na ginagawang firing range ng mga Chinese national na namamahala sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac. Sa operasyon ng PNP, nakatakda nilang arestuhin ang dalawang Chinese national na tumira sa mansyon sa Barangay Señora sa bayan ng Porac, Pampanga. Pero nang kanilang puntahan ang lugar, sarado na ang gate nito, kaya napilitan silang pasukin ang residential compound. During the investigation kasi sa Sangguniang Panlalawigan, lumulutang yung dalawang Chinese na si Ziyang Tan at saka si Jingju na parehong incorporator ng Whirlwind and Lucky South 99. No? Based sa Security Exchange Commission document submitted sa Provincial Legislative Board. Bago naman nila mapasok ang loob ng mansyon, kailangang makapasok sa secret tunnel na nakapalibot sa tubig. Laking gulat din nila nang makita sa loob ng mansyon ang 8 nakatira na mga Pilipino na kanilang dinala sa tanggapan ng Porac Municipal Police Station. Sa document na nandoon ang pangalan nila Ziyang Tan at Jingju sa as incorporator ng Whirlwind, hindi namin na-expect na nandun din yung dalawang pangalan na si Daniel Salcedo at saka si Chona Alejandre. Na base sa kanila, is employee lang sila at pinapirma lang sila ng mga dokumento nila. Nadiskubre rin ng pulisya ang mga baril at slag na hinihinalang ginagamit ng mga Chinese national sa firing range.
May doon sa firing range, meron kaming nakuwang mga deformed slug na nagpapatunay lang na talagang ginagamit yung firing range na yon. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ilan sa biktima ng online scam sa lalawigan ng Bataan naghain ng reklamo sa opisina ng NBI sa Bataan. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita Ngayon. Dumulog sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI Bataan ang mahigit sa 10 na kasama sa daan-daang biktima ng online scam na Spotify sa lalawigan ng Bataan. Layo ng mga ito na mahuli at papanagutin ang sinumang sangkot sa likod ng nasabing online scam sa tulong ng tanggapan ng NBI dahil hindi nila birong halaga ang natangay ng mga taong sangkot sa panloloko. Kasabay ng panawagan sa iba pang mga nabiktima ng nasabing online platform na makipagtulungan sa mga ito na magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga sospek. Kami po ay nagtungo dito sa NBI Bataan upang ireklamo po ang isang CEO natin na si Pritzi Jang Abay na almost 50 million ang natangay dito sa buong Bataan. Kaya po kami nandito ngayon upang masolusyonan yung mga ginagawa nilang pang-i-scam nito. Kaya po sa buong mundo, kung sino pa po yung na-scam, o sa Luzon, Visayas, Mindanao, sumama na po kayo para mainya. Dahil po itong mga tao na to na naging bunga ng paghihirap natin, na sa ngayon lahat ng mga tao rito, nagbinta na kung ano-ano, may bigay lang opportunity sinasabi nila. Pero walang nangyari, lalo kaming na diin sa hirap at kami lahat ay may utang pa ngayon. Nangangako ang nasabing online platform sa mga biktima na kikita sila ng malaki gamit ang perang i-invest ng mga ito sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa musika at tasking na kinakailangang ma-accomplish ng isang subscriber. Meron pong isang tao na nagkumbinsi sa akin na sumali po sa Spotify na platform na kumbaga ay makikinig po kayo ng music at magkakaroon po kayo ng daily earnings po nito. Yung tao na po na yun ay si Zicaraia Domingo, taga-Taguig po siya. Siya po yung nagkumbinsi sa akin na sumali kasi daw po okay daw po ang income or magkakaroon daw po ng magandang income pag pumasok po ako dito sa platform na ito. Kaya't nagpaalala naman ang National Bureau of Investigation na huwag basta maniniwala sa mga ganitong pangako ng sinumang nag-aalok ng isang produkto sa ating mga mamamayan. Isang warning lang po at panawagan na rin sa ating mga kababayan na huwag masyadong maniniwala, lalong-lalo na sa mga online na mga naghihikayat sa inyo para mag-invest o bumili ng ganitong produkto na ito ay sinasabi nila na magkakaroon ng malaking return. Kung yan ay sinasabi nila too good to be true, chances are hindi po yan totoo. Yung mga double your money, yung mga ganong mga scheme. Marami po yan. Kasabay nito, nanawagan ang ahensya sa iba pang biktima na dumulog sa kanilang opisina upang magsampa ng karampatang kaso laban sa mga sangkot sa ganitong modus. Ulit namin sa mga biktima ng ganitong mga kaso, pumunta lamang kayo dito sa aming opisina at mag-file kayo ng reklamo. Kasi hanggat hindi kayo pupunta rito at nag-file ng reklamo, hindi umuusad yung justice system. So kung hindi kayo magpa-file ng reklamo, hindi kayo magkakaroon yung chances nyo na ma-recover ninyo yung pera nyo o mapakasuhan natin yung mga tao at maipakulong ay hindi mangyayari. Melanio Aquino, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Kasabay ng panukalang amyendahan ng Baguio City Council na isama ang mga senior citizen sa exemption sa number coding scheme sa lungsod, tiniyak ng Baguio City Police Office na hindi magiging problema ang pagpapatupad dito sakaling maaprubahan. Si Marvin Calas, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Tiniyak ng Baguio City Police Office o BCPO na hindi malaki ang magiging epekto ng panukalang exemption ng senior citizen sa number coding scheme sa pagsisikip sa daloy ng trapiko sa City of Pines. Maaari lamang kasing gamitin ito ng mga senior citizen sa emergency situations gaya ng mga medical appointment at pagpasok sa trabaho.
hindi po tayo mahihirapan kasi doon naman po ay ibibigay lang natin yung special privilege na dapat po na maibigay sa mga ating senior citizen. And yun naman, may mga requirements tayong hahanapin and nakalagay naman po doon sa city ordinance na yun kung ano yung mga kailan lang po sila pwede. Samantala, bagamat aminado si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mayroon pa ring epekto sa daloy ng trapiko sa lungsod ang exemption ng mga senior citizen, ipinunto ng alkalde na nananatili pa ring bukas ang lungsod sa partisipasyon ng publiko at kinauukulan upang mapabuti pa ang mga umiiral na ordinansa sa syudad. Nasa council naman yan eh. Ang importante dyan is talagang kailangan ng maraming kailangan talaga ng stakeholders engagement yan. Kasi that would add again another that will complicate our traffic system. Pero sige, tingnan natin. Anyway, ang importante naman dyan, merong tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan. Ang Baguio naman is open government. Malaking kaalawanan naman para sa mga senior citizen, gaya ni Nanay Tinday at Rita ang panukalang pag-amyenda sa coding system. Lalo't hirap ang mga ito sa pagko-commute para lamang magpa-check up at pumasok sa trabaho. Oo, maganda. Makakatulong kasi pwede nyo magpahatid. Kahit na hindi senior yung driver, pwede pa rin. Mahirap nga pag maghintay ka ng sasakyan na kuyo, tapos kung saan ka pupunta, kung saan ihinto yung sasakyan na jeep na pinagkommutan mo, depende sa lakarin kasi. At least hindi ka maglakad ng malayo, hindi ka makipagsiksikan sa pila. Kasi kahit senior may pila sa harap at yung maghintay ng sasakyan. Pag may coding, araw-araw kami nagko-commute, napakahirap. Madalas pa nga nahuli kaming mga senior citizen kaya nakakalimot kami sa doon sa mga bawal. Kasi minsan may emergency na bibili ka ng gamot o kaya kung anong nangyari doon nangyari sa amin, ganon. Pwede ka nang itakbo kaagad. Hindi ka na mag-antay pa ng mga sasakyan. Sa tala ng BCPO, hindi bababa sa 2,000 number coding violations ang nahuhuli sa lungsod sa mga nakalipas na buwan, mapalokal na residente man o turista. Kaugnay nito, ipinaalala rin ng ahensya na maaprubahan man o hindi ang panukalang pag-amyenda sa coding system sa lungsod, mahalaga pa rin ang pagsunod sa disiplina at batas trapiko. Marvin Calas, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinakawalan sa karagatan na bahagi ng Gonzaga sa lalawigan ng Cagayan ang isang endangered species na green sea turtle. Ayon sa pamunuan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 2, aksidenteng nalambat ito ng isang mangingisda na si Rene Flores, residente ng Barangay Batangan, gamit ang kanyang sapyaw sa karagatang sakop ng Gonzaga. Kaagad naman umanong ipinagbigay alam ni Flores sa mga tauhan ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO, Cagayan at Community Environment and Natural Resources Office o CENRO Apari ang insidente. Nang suriin ng mga otoridad ang green sea turtle, napag-alamang mula pa ito sa Sandakan, Sabah, Malaysia base sa tag na nakakabit sa kaliwang palikpik nito. Samantala, bago tuluyang pakawalan, siniguro ng mga otoridad na nasa maayos na itong kalagayan. Napag-alaman ng CENRO na kasama ang naturang green sea turtle sa listahan ng itinuturing na endangered species ng International Union for Conservation of Nature and Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Nagbigay ng babala ang Environment Canada sa mga residente ng Yukon Coast tungkol sa isang paparating na storm surge na maaaring magdulot ng pagbaha. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon. Charles, gaano ba katindi ang inaasahang magiging epekto nitong posibleng tumamang storm surge
sa nasabing lugar. Yes, Sherwin, inaasahang magdudulot ng malalang pagtaas ng tubig sa mga baybaying lugar ng Yukon Coast ang paparating na storm surge sa lugar ayon sa Environment Canada. Pinapayuhan ang mga residente na maghanda para sa posibleng pagbaha at tiyakin na ang kanilang mga tahanan at ari-arian ay ligtas sa magiging pinsala ng bagyo. Patuloy na magbibigay ng mga update at babala ang Environment Canada habang lumalapit ang storm surge. Nakikipag-ugnay na rin sa mga lokal na pamahalaan ang ahensya upang masigurado na ang lahat ng kinakailangang hakbang ay naisasagawa. Samantala, naghahanda rin ang Texas Coast para sa pagdating ng Hurricane Beryl. Nagbabala ang mga opisyal sa mga residente na maghanda para sa posibleng malakas na hangin, matinding ulan at pagbaha na dulot ng paparating na bagyo. Patuloy na lumalakas ang bagyo ayon sa National Hurricane Center habang papalapit sa Texas Coast. Ito ang kauna-unahang Category 5 hurricane sa estado ngayong taon. Noong nakaraang linggo ay nakapagtala ng 11 namatay sa Caribbean bunsod ng Hurricane Beryl. Balik sa iyo, Sherwin. Yes, Charles, talagang kailangan mag-monitor at maghanda para mas maiwasan yung malaking epekto nito. Maraming salamat, Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng pagbabago sa immigration policy ng New Zealand kung saan maaari nang suportahan ng mga student visa holder ang kanilang mga asawa o partners at dependent children upang makapagtrabaho at makapag-aral sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Inaasahan na sa pamamagitan ng pagbabago sa patakaran ng Immigration New Zealand, magbibigay daan upang magkaroon ng work visa ang mga partners at school age na mga anak ng mga student visa holder na nag-aaral ng higher education program sa bansa. Layunin ng pagbabagong ito na gawing mas kaakit-akit na destinasyon ang New Zealand para sa mga international student at kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagpapagaan ng work eligibility criteria. Maaaring i-apply ang mga pagbabagong ito sa mga asawa at partner ng mga estudyanteng nag-aaral sa Level 7 o Level 8 qualifications. Kabilang narito ang mga graduate certificates, graduate diplomas, bachelor's degrees, postgraduate certificates and diplomas, at bachelor's honors degrees. Sa ilalim ng mga pagbabagong ito, maaari nang mag-apply ang mga asawa o partners ng mga estudyanteng nag-aaral sa nasabing qualifications ng partner of a student work visa at hindi na mangangailangan pa ng pre-existing na job offer sa New Zealand upang makapasok at makapagtrabaho sa bansa. Maaari na ring suportahan ng mga may hawak ng partner of a student work visa ang kanilang dependent school age na mga anak na makapag-apply ng dependent child student visa na kung saan ituturing silang domestic students na maaaring mag-aral sa New Zealand nang walang matrikula. Kamakailan lamang inilabas ng Immigration New Zealand ang mga panibagong patakaran nito para sa mga Accredited Employer Work Visa Holders o AEWV. Nakapaloob sa mga pagbabagong ito na ang mga AEWV o Accredited Employer Work Visa Holders na nagtatrabaho sa Level 4 at 5 ng ANZCO o Australian and New Zealand Standard Classifications of Occupations ay mawawalan na ng pathway to residency at hindi na maaari mag-sponsor ng kahit anong klase ng visa application para sa kanilang mga asawa at dependent na mga anak. Samantala, magiging kwalipikado lamang ang mga science, technology, and mathematics o STEM na mga guro para sa straight to residence pathway. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Muling ipagdiriwang ngayong darating na Huwebes, July 11, ang Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI. Isasagawa ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pero ano na nga ba ang aabangan ng ating mga kababayan sa one-of-a-kind na ipagdiriwang ng Fiesta? Ito ang umahataw na balita ni Rosalie Coz. Libreng grocery items, libreng pagkain,
libreng medical check-up, gamot at vitamins, libreng gupit, katuparan sa munting kahilingan, at iba pang serbisyo publiko ng mga katuwang na ahensya ng pamahalaan. Yan ang itatampok sa muling pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI. Para ito sa mga kapwa-taong nangangailangan, senior citizens, PWDs at mga may karamdaman. Nakatakda ito sa July 11, 2024, araw ng Huwebes. At upang mas maraming mapaglingkuran, hindi lang isa, kundi sa 15 remote points sa Pilipinas ito sabay-sabay na isasagawa. Pero bakit nga ba regular na nagsasagawa ng Fiesta ng Diyos ang MCGI? Ang sabi doon sa Lucas, doon sa 14 po at 13, datapwat kung maghahanda ka, anyayahan mo ang mga dukha. Bakit mahalaga yon? Kasi yung naaawa sa dukha, nagpaparangal yun sa Diyos. Isang buong araw na pagsasaya at pagtitipon-tipon ang MCGI Fiesta ng Diyos. Hatid nito ay paglingap sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mga kapatid sa MCGI. Nakaka-touch yung mga nagagawa ng MCGI kasi sa pagtulong nila, pagbibigay ng hanap buhay. Wala pong katulad po sa labas na may inuman. O makikita po natin kung paano po lingapin ng bawat isang mga kapatid. Dito po yung fiesta, nagsasama-sama lahat ng mga kasama nyo. Kahit ibang relihiyon, nandito rin. Talagang buong pag-ibig po ang nakikita ko, nararamdaman ko sa mga kasama nyo dahil po welcome na welcome po kung sino man pong pumunta dito. Tumutulong talaga ng buong puso. Walang halong pagkukunwari o kaplastikan, ganun po. Hindi lang isang beses sa isang taon kung isagawa ang MCGI Fiesta ng Diyos. At bukod sa Pilipinas, isinasagawa rin ito sa iba pang panig ng mundo. Makakaasa po kayo na sa tulong ng Panginoon, kami ay lagi po ninyong kaakibat sa lahat ng gawang mabuti para sa ating mga kapwa-tao. Sapagkat ang MCGI po o ang members ng Church of God International ay hindi po nagtatangi ng mga tao. Tayo po ay mayroong prinsipyong sinusunod. At ang prinsipyo po na yan ay ang gumawa ng mabuti sa lahat. Regardless kung ano ang inyong relihiyon, ano man ang inyong political affiliation, ano man ang inyong kalagayan sa buhay, ito po ay isa sa mga katwirang aming sinusunod. Ang sabi ng apostol na si Pablo sa Galacia sa 1:10, samantalang tayo'y may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. To God be the glory. Rosa Licoz, humahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 93, talatang 5. Ang iyong mga patotoo ay totoong tunay. Ang kabanalan ang marapat na iyong bahay, o Panginoon, magpakailanman. Sa mga naghahanap po sa ating kahapon, nagkaroon po kami ng news conference diyan sa Caloocan. Kaya ilan po sa mga naghanap sa atin sila Melinda Javier, Benny Delagan at Jocelyn Gutierrez. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikasyam sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, July 9, 2024. Mula naman dito sa Tubay City, Taiwan, ako si Amir Pascual, Titan. Ako naman si Beverly Saison mula rito sa San Diego, California, USA ng
official motto ay Semper Vigilance. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.